Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 7 sugatang sundalo pinarangalan sa kanilang kabayanihan. Halos 500 gramo ng shabu na samsam sa Pagadian City. Multicab nahulog sa bangin sa Misamis Oriental, isang dalaga patay, ilan sugatan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinarangalan ng 7 sundalo mula sa 81st Infantry Spartan Battalion matapos nilang ipakita ang matinding tapang sa dalawang magkasunod na sagupaan laban sa NPA sa Ragay, Camarines Sur noong February 23 at 24, 2025. Sa isang seremonya sa Armed Forces of the Philippines Medical Center sa Quezon City noong March 3, iginawad ni 2nd Infantry Division Commander Major General Cirilo Balaoro Jr. ang Wounded Personnel Medal sa mga sundalong nasugatan sa labanan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Balaoro ang kahalagahan ng kanilang sakripisyo sa pagsusulong ng kapayapaan. Anya, hindi matatawaran ang kanilang katapangan at dedikasyon sa tungkulin. Tiniyak din ng general na patuloy nilang susuportahan ang paggaling ng mga sundalo bilang patunay na hindi nakakalimutan ng hukbo ang mga bayani nitong handang ipaglaban ang kaligtasan ng bayan. Nasamsam ng mga otoridad ang humigit kumulang 500 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos mula sa dalawang suspect sa isang anti-illegal drugs operation sa parking lot ng isang mall sa Barangay San Pedro, Pagadian City kaninang 12:55 ng tanghali. Ayon sa PIDEA Region 9, nangyari ang operasyon matapos ang ilang linggong surveillance at tip-off mula sa mga concerned citizens. Ang mga suspect na parehong itinago sa mga pangalang alias John at Rico ay nahuli habang isinasagawa ang transaksyon ng iligal na droga. Matapos sa pagkakaaresto, agad na ininspeksyon ng mga otoridad ang kanilang mga gamit at nakuha ang 500 gramo ng shabu na nakalagay sa isang bag. Bukod dito, kumpiskado rin mula sa mga suspect ang mga drug paraphernalia at mga bagay na ginagamit sa transaksyon ng iligal na droga. Ang mga suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng PIDEA at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isang dalagang agad na nasawi at ilang iba pa ang sugatan matapos mahulog ang isang multicab sa bangin sa sitio Tagbalugo, Barangay Dayawan, Villanueva, Misamis Oriental kahapon. Ayon sa paunang ulat, tinatayang 10 hanggang 12 katao ang sakay ng multicab na galing sa Patlod ngunit nawalan umano ito ng preno nang dumating sa lugar at nahulog sa bangin. Ang mga pasahero ay pawang mga residente ng Santa Cruz, Tagoloan, Misamis Oriental. Agad na idinala sa pinakamalapit na pagamutan ng mga sugatang biktima habang ang isa sa kanila, si Lenlen Sambas, ay nasawi sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente at matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa mga ganitong insidente. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. In thy name. 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 Showing po ito nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere. I commit myself to this mission in life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.